Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Araw ng eleksyon, umarangkada na. Higit 60 OFWs mula Israel, inasang makabalik ng bansa ngayong araw. PBBM matagumpay na bumoto sa BSKE. Pagpapalawig ng seguridad sa supply ng pagkain at pagpuksa ng kahirapan, isinulong ng DA. Oplan bantay presyo, inumpisahan na ng DTI. Philippine Muay Thai team nakauwi ng 3 medalya sa World Combat Games 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Barangay at kabataan kabilang karito. Nagsimula na ang botohan para sa BSKE ngayong araw kung saan maagang ipinatupad ang early voting hours mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para sa mga persons with disability o PWDs, senior citizens at mga buntis. Ilang oras bago magsimula ang eleksyon, ipinaalala ng COMELEC ang 8 hakbangin para sa maayos at mabilis na pagboto ngayong halalan. Kaugnay din dito, inilahad din ng poll body na bukas pa rin ang kanilang voter care hotlines para sa mga botanteng may katanungan o gustong isangguni. Epektibo ang hotlines 24 oras hanggang ika-31 ng Oktubre. Kaugnay pang balita dahil sumipa na ang BSKE sa iba't ibang panig ng bansa, kamakailang nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maging mapanuri sa pipiliing kandidato at huwag ipagbili ang kanilang boto. Narito ang balita para sa buong detalye. Sa pagsisimula ng botohan sa BSKE, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga botante na huwag ipagbili ang kanilang karapatang bumoto. Aniya, mayroon daw na iulat sa lalawigan ng Ilocos Norte ukol sa talamak na vote buying ng mga lokal na kandidato. Sinigurado naman ni Marcos na mayroong nakatalagang sapat na bilang ng mga kapulisan, pati na rin ng COMELEC para sa kaligtasan ng bawat barangay, lalong-lalo na sa mga hotspot areas sa bansa. Pinaalala din ni Marcos sa publiko na ang mga kandidatong maluluklok sa lokal na pwesto ay mga frontliners upang tugunan ang pangangailangan ng lipunan. Kung kaya't hinihikayat nito ang taong bayan na piliin ang kandidatong handang mamuno sa kanilang barangay dahil ito'y may direktang epekto sa lipunan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nagsimula na ang malawakang liquor ban sa bansa bago pa man mag-arangkada ang barangay at sangguniang kabataan polls ngayong araw. Ito ay alinsunod sa COMELEC Resolution Numbers 10924 at 10905 kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang mag-alok, bumili, magbenta, mamigay at uminom ng alak mula ika-29 ng Oktubre hanggang ika-30. Kung sino mang mahuling lumabag ay maaaring mapatawan ng pagkakakulong na hindi bababa sa 1 taon at hindi tataas sa 6 na taon. Sa ibang balita naman, sinang-ayunan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gamitin ang mga lokal na materyales sa bansa para sa mga ipapatayong infrastruktura ng administrasyon. Francis Reliodique para sa balita. Iminungkahi ng Private Sector Advisory Council o PSAC na imbes na mga imported na produkto ay mga lokal na materyales na lang ang gamitin sa pagpapatayo ng mga proyektong pang-infrastruktura. Positibo naman itong tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Aniya, ang rekomendasyon ng PSAC na pinangunahan ni Sabine Aboitiz ay nararapat lamang na pagbibigay prioridad sa mga produkto ng Pilipinas na makakamit ang mga partikular na pamantayan sa kalidad. Dahil dito, inatasan ng Pangulo ang Department of Budget and Management na isaayos ang mga polisiya sa bansa hinggil sa pagbigay prioridad sa mga local materials. Ayon sa PSAC, ang panawagan nilang ito ay bilang pagkilala na ang mga talento at produkto ng Pilipinas ay may tuturing na world-class quality. Pagtitiyak ng PSAC,
Ang mga materyales na ginagawa ng mga local manufacturers ay sumusunod sa Philippine National Standard na akma sa pagiging matibay ayon sa mga kalamidad at klima ng bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Balita sa kabilang dako, ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, 60 overseas Filipino workers o OFWs at 2 sanggol ang bubuo sa ika-4 na batch ng mga Pilipinong babalik sa Pilipinas mula sa Israel ngayong araw. Sa grupong ito, 32 ay mga manggagawa sa hotel, habang ang natitirang 28 ay mga caregivers. Sa pagdating ng grupong ito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, dadalhin ang kabuuang bilang ng mga OFW sa 119 na bumalik sa Pilipinas mula ng ilunsad ng Palestinian militant group na Hamas ang pag-atake nito sa Southern Israel noong ika-7 ng Oktubre. Para sa ating ulat panahon, isang low pressure area o LPA ang binabantayan sa silangang bahagi ng Kabisayaan habang umiiral naman ang amihan sa Hilaga at gitnang Luzon. Dahil rito aasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Bicol Region at Eastern Visayas na dulot ng trough ng LPA at shear line. Mahinang mga pag-ulan na dulot ng amihan naman ang mararanasan sa Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. Gayon din sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon at Cagayan Valley. Samantala, asahan pa rin ang flash flood sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Takbo ng BSKE, naganap ang ilang insidente sa iba't ibang lugar. Grocery items kapalit ng mga recyclables, ipinamahagi ng MMDA sa mga residenteng nakikiisa sa recyclables mo, palit grocery ko. PBBM matugumpay na bumoto sa BSKE. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos bumoto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa BSKE, pinaalala nito sa publiko ang karapatan ng mga Pilipino na bumoto ng kandidatong nais nilang mahalal. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Matagumpay na bumoto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City, Ilocos Norte, kung saan gaya ng karamihan ay walang special treatment na ibinigay sa Pangulo at mayroon din itong bit-bit na listahan na kanyang mga iboboto. Sa kanyang pagboto ay binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng mga opisyal sa barangay at ang karapatan ng mga mamamayan na mamili ng kandidatong nais nilang itanghal. Ipinaalala ni Marcos sa publiko na huwag sayangin ang boto dahil ang mga opisyal na mananalo ay siyang magsisilbing tagapamuno sa mga barangay na araw-araw kinahaharap ng mga residente. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Mga ulat ukol sa BSKE mula sa iba't ibang panig ng lalawigan, inirolyo na ng ating mga concerned public citizens. Tunghayan yan sa pagbabalik ng ulat ni Daniza Lopez. Nagsimula na kaninang umaga ika-30 ng Oktubre ang Barangay at Sangguniang Elections o BSKE sa ilang probinsya na walang nasabing gulo. Ayon sa public servant na si Kim Barotas, maayos ang eleksyon sa bahaging barangay poblasyon, Basilan, North Cotabato. Ayon kay Barotas, mabilis at maayos ang mapila sa nasabing barangay. Dako naman sa South ay inilahad ni Ginoong Gewang Ignacio na maaliwalas ang pila at ang mga listahan ng mga botante ay makikita agad. Dagdag pa niya ni Ignacio, wala namang mauulat na hindi maganda sa kanilang polling place sa Batangas.
Samantala sa Barangay Carmona, Makati City ay nagkaroon ng komosyon dahil sa di umano'y sigawan at hamunan ng dalawang grupo na nagbibintangan ng vote buying at flying voters. Sa bidyong ibinahagi ni Benedict Abaygar Jr., ang mga tao ay pinagigitnaan ng mga pulisya alas 7:30 nang nagkainitan ang mga grupo. Anya na ang pinaglalaban ay ang hindi pagpasok ng mga flying voters sa kanilang lugar. Laganap din daw ang vote buying ilang araw na nakalipas sa National Capital Region. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nabahala ang mga residente ng Barangay Carmona sa Makati City dahil sa mga kaguluhang naganap na kaugnay sa BSKE election. Ito ang eksklusibong tinutukan ni Francis Riodique. Alas 9:30 pa lamang dito sa Barangay Carmona sa Makati City, kabi-kabilang insidente na ng pangaharas ang naitala dahil umano sa mga hinihinalang kaso ng flying voters. Kita sa kuha ng CCTV na ito ang paglapit ng mga nakamotorsiklo sa mga nakadestinong barangay official. Kasunod nito ang isa pang motorsiklo sakay ang dalawang lalaki. Sa kabilang kuha ng CCTV, makikitang may hawak na baril ang isang lalaki habang papalapit sa mga opisyal. Ilang saglit lamang habang nakasakay sa motorsiklo ay sinuntok ang isa pang barangay official. Isa pang hampas ng stick ang kanyang natanggap mula sa isang lalaki. Ayon sa isa sa mga nakadestinong opisyal ng Barangay Carmona, sinisigurado lamang nila na walang insidente ng flying voters sa kanilang barangay. Nang kasama ko po dati sa barangay yun Tinutukan niya po ako ng 45 stainless. Hanggang kinutok niya po sa akin, hindi na po ako nakalapit. Samantala, isang pagbabanta naman ang natanggap ng isa pang opisyal matapos itong palibutan ng higit 10 lalaki habang nagmo-monitor ng mga botante. Baliw lumapit po sila sa akin at tinuro ko na pinagbantaan po ko na pag hindi daw po ako umalis sa lugar na yon, may mangyayari daw po sa akin hindi maganda. Ayon sa kanya, ang mga insidente ng pangaharas ay pare-pareho lamang ang motibo. Kaya ho, pinaharas po nila kaming mga nakadeployed ho na naka-duty po para ho maipasok nila yung maluwag nila maipasok yung mga kinuha nila mga flying voters sa Maynila. Reklamo ng mga botante, mas napatagal ang kanilang oras ng paghihintay para makaboto dahil umano sa mga hinihinalang flying voters. Ang nagpahaba ng pila, yung mga flying voters. Kaya naman halos mahigit 2 oras bago makaboto ang mga botante. Ayon sa hepe ng Makati City Police na si Police Colonel Edward Cotillog, ang COMELEC ang makakapagdesisyon kung sinong pwedeng bumoto at hindi. Huwag i-hold yung mga taong gustong pumunta sa voting center para bumoto. Kasi that's the freedom ng ating mga kababayan. Kung registered silang boboto, then be it. Dagdag pa niya, 12 pulis ang nakaantabay sa nasabing barangay para sa posibleng kaguluhang maganap. Sinubukan namin kunan ng pahayag ng COMELEC, ngunit tumanggi itong magbigay ng komento. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagsisimula ng botohan ngayong araw para sa BSKE ngayong taon, pinayagan na ring bumoto ang mga persons deprived of liberty sa buong bansa. Narito ang ulat ni Princess Castro. Bumoto sa kauna-unahang pagkakataon ang mga persons deprived of liberty o PDLs para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ngayong araw ika-30 ng Oktubre. All persons deprived of liberties have their constitutional right to vote. Ang sinasabi, unless masentensyahan ka, ikaw ay inaantay mo pa lang at naghihiling pa lang, wala kang masentensya, ito'y nirekognisa ng Estado ang karapatan mong bumoto. Ang mga PDL na bumoto sa buong bansa ngayong araw ay nasa higit na 27,000 kung saan ang 1,600 dito ay inescort sa kani-kanilang polling precinct sa labas ng kulungan para bumoto.
Ang mga ito ay ang mga nakapiit ng 6 na buwan pababa o di kaya naman ay ang mga mababa sa 50 populasyon sa piitan. Samantala, naganap ang pagbotong ito ng mga PDL matapos ang naging kasunduan at paglagda sa Memorandum of Agreement ng Commission on Election sa Public Attorney's Office at Bureau of Jail Management and Penology. Kaugnay nito ay bumisita si DILG Secretary Benhur Abalos sa Manila City Jail upang siguraduhin ang mapayapa at maayos na kalagayan ng mga botante sa piitan. Kabilang sa higit na 300 botante sa City Jail ay sina alias Mamu at alias Reka na lubos na ikinagalak ang pagbibigay halaga at respeto sa kanilang karapatang bumoto. Anila ang naging paraan upang kanilang makilala ang mga kandidatong iboboto ay sa pamamagitan ng digital platform kung saan ipinapanood sa kanila ang mga video na naglalaman ng mga plataforma ng mga BSKE candidates. Bukod dito ay nabanggit din ni Abalos na hindi rin nila ipinagkait ang mga karapatan ng mga PDL na kumandidato para sa halalan kung saan sa kasalukuyan ay mayroong 8 mga kandidatong PDLs sa buong bansa ang tumakbo para sa posisyon ng kagawad at barangay chairman. Kasi huwag tayo mag-brand na porque nagawa mo ito, maski sa pumunta yung tao, parang hindi na siya pwede magbago. It should never be that way. No? Hanggat maaari, akapin ang komunidad, bigyan ng pagkakataon, ng trabaho, ng livelihood. Yun naman ang sa atin. Sinabi ni Abalos na malaki ang magiging kontribusyon ng mga PDL sa botohan sapagkat ang bilang ng nasa 300 botante sa Manila City Jail ay malaking porsyento sa karaniwang populasyon ng isang barangay sa Maynila na nasa 500. Sa pagtatapos, binanggit din na hinahanapan na nila ng trabaho ang mga PDL bago pa man sila makalabas. Nang sa gayon ay handa na silang mamuhay muli sa labas ng kulungan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpabatid ang ilan sa mga watchers na may last-minute changes ukol sa patakaran ng COMELEC at kumpara sa nakaraang pambansang eleksyon nakaraang taon. Tunghayan ang ulat para sa buong impormasyon. Sa lungsod ng Maynila, partikular sa lugar ng Tondo, nagpahayag ang iilan sa mga watchers na nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa patakaran at pagrami ng mga botante at kapwa watchers ngayong eleksyon sa Barangay at Sangguniang Kabataan o BSKE. Ayon sa pahayag, magmula noong araw na sila'y nagpulong sa mga dapat gawin at dalhin ng bawat watchers sa kada presintong nakatalaga. Ang paglalagay ng larawan sa bawat ID ay nakaligtaang umanong ihayag ng COMELEC. Bukod pa riyan, pansin din ang dagsa ng mga botanteng hindi residente ng barangay o umano'y flying voters dahil sa kawalang katunayan ng mga ito na sila'y naninirahan sa lugar ng kanilang pinagbobotohan. Pahayag naman ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos, indikasyon ng vote buying, aniya ang sobrang daming poll watchers sa kada kandidato. Nagbabala siya sa mga ito na ang pagkakaroon ng higit pa sa 2 watchers kada presinto ay magkakaroon ng presumption of vote buying. Dagdag pa niya, ayon sa Section 264 ng Omnibus Election Code, ang sinumang kandidato ang mahuling lalabag ay may karampat ng parusa ng 6 na taong pagkakakulong at habang buhay na disqualification sa pagtakbo sa public office. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, upang makamtan ang mithiing mahikayat ang mga kabataan sa agri-food system, kasabay ng mga layuning alinsunod sa 2030 Sustainable Development Goals, nakiisa ang Department of Agriculture o DA sa World Food Forum kamakailan. Nabahagi rito ni DI Senior Undersecretary Domingo Panganiban ang kahalagahan ng paghubog sa mga kabataan upang maging kaisa ng mga magsasaka at negosyante na maging bahagi ng mga proyekto para sa agrikultura na siyang magbibigay kapital sa bansa upang lumago ang ekonomiya. Kasama rin sa natalakay ang pagbawas food waste, pagtutuon sa agri-food investment at mga trainings para sa mga nagnanais mag-aral ukol sa sektor ng agrikultura. Samantala, sa patuloy na pagsulong ng MMDA sa programang Recyclables Mo, Palit Grocery Ko, ito
164,000. Samantala, sa patuloy na pagsulong ng MMDA sa programang Recyclables Mo Palit Grocery Ko, ay umabot na ito sa 164,000 halaga ng grocery items ang naipamahagi sa mga residenteng nakiisa sa pagbubukod ng mga kagamitan na maaari pang i-recycle. Naglalaman ng grocery pack ng mga delata, instant noodles, bigas, kape at iba pa. Layunin naman ng MMDA sa programa na maiwasan ang matinding pagbaha sa Metro Manila na dulot ng mga basurang nakakalat sa daan. Susunod sa News Force. Emergency medical services sa mga sementeryo para sa undas, tiniyak ng BFP. Oplan bantay presyo, inumpisahan na ng DTI. SB19, sinurpresa ang mga fans sa bagong MV ng kantang Freedom. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isa pang papalapit na okasyon, alinsunod sa papalapit na undas, nagsimula ng mag-ikot ang Department of Trade and Industry sa Maynila upang i-monitor ang presyo ng mga kandila, bottled water at bulaklak. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Inumpisahan na ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagmamonitor at pagbabantay sa mga presyo ng mga bottled water, kandila at bulaklak sa merkado kamakailan. Nakipagtulungan ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP sa operasyong ito. Layon ng mga ahensya na maging uniform o mapanatili sa tamang presyo ang mga kagamitang malimit na ginagamit ngayong paparating na undas sa unang araw at ikalawang araw ng Nobyembre. Isa na sa mga pinakainusisa ng ahensya ay ang presyo ng bentahan sa mga bulaklak sa Maynila. Samantala, ayon sa pahayag ng isa sa mga tagapangasiwa ng DTI, ang batayan ng pagpepresyo o pagtaas ng presyo ng mga pilihin ay isinasangguni depende sa cost expenses ng produkto gaya ng mga raw materials, production, labor, transportation at iba pa. Kaya't aniya ay gayon na lamang na malaki ang nagiging epekto ng pagtaas ng gasolina sa pagtaas ng presyo ng mga produkto bunsod ng transportation cost ng mga ito. Samantala, nagsimula naman ngayong araw ang botohan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ika-30 ng Oktubre. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Karagdagang balita upang masiguro na mabilis marerespondihan ang anumang sakunang posibleng mangyari para sa pagdagsa ng mga tao sa sementeryo dahil sa papalapit na undas, tiniyak ng BFP na mayroong sapat na EMS para rito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Bilang paghahanda para sa inaasang pagdagsa ng mga tao sa nalalapit na undas, siniguro ng Bureau of Fire Protection o BFP na mayroong Emergency Medical Services o EMS sa mga sementeryo. Pahayag ni BFP National Capital Region Assistant Director, Senior Superintendent Rodrigo Reyes, ang paglalagay ng EMS sa mga sementeryo ay para matugunan ng mabilis ang mga kaso ng pagkahilo o high blood na posibleng maranasan ng mga taong bibisita. Nagpadala na ng mga tauhan ng BFP sa 66 na mga sementeryo sa Metro Manila kung saan nilinaw ni Reyes na nasa shifting schedule ang mga tauhan nito. Dagdag pa niya 24/7 ang operasyon ng mga motorcycle ambulance para sa mabilis sa pagresponde sa mga aksidente. Tiniyak din naman ni Reyes na ang mga tauhan ng BFP ay bihasa sa pagsasanay kung saan ang ilan dito ay mga registered nurse. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Mahigpit ang pagbabantay sa probinsya ng Abra kasunod ng pagsisimula ng eleksyon. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, narito si Charles Nico Limon para sa One Media Network North Luzon.
mga pulis na nagpapatrolya, mahigpit na checkpoint at tangke ng militar. Ito ang karaniwang tanawin sa bayan ng Bukay Abra ngayong halalan na isa sa mga mainit na binabantayan ng PNP at militar. Bagamat tensyonado ang sitwasyon, patuloy ang mga residente sa kanilang pamumuhay. Kahapon, lulan ng chopper, dumating sina COMELEC Chairman George Garcia at PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa Abra. Kanilang nais iparating na mensahe, matiyak na payapa ang halalan sa Abra. It's like a show of unity. Nandiyan ang PNP, ang Armed Forces of the Philippines, ang ating pong Coast Guard at kasama rin po yung DepEd. A show of unity. Alam niyo po, pagka united talaga, mahirap pong kalabanin eh. Parang magiging ito ang tututukan natin, and if we can make Abra peaceful, we can have a peaceful and honest and orderly election. Malaking bagay na po yun sa buong kapuluan ng Pilipinas. Isa sa mga mainit na pinag-uusapan ang mga umano'y private armed groups na nakunan ng CCTV sa North Poblacion sa Bukay. May paglilinaw dito ang COMELEC. Nagkataon lang na may politiko na dumating doon sa lugar and therefore, alam naman natin may mga kasama at may mga kasama rin mga kandidato. So hindi po makatotohanan yung at yan po ay dumaan lahat sa checkpoints. Nilinaw din ng COMELEC na aabot sa 60 guro ang umatras na magsisilbing electoral board sa halalan at mayroon ng PNP personnel na papalit sa mga ito. Aabot sa 384 na mga pulis ang dagdag puwersa sa probinsya. Nais ng COMELEC na anumang mangyari, tuloy ang halalan. We can guarantee you as of this time na hindi mangyayari yung mga perception at yung mga paniniwala ng iba na magkakaroon ng kaguluhan sa Abra. Pansamantala namang nirelieve sa pwesto ang hepe ng Bukay Municipal Police Station. Yes ma'am, para matanggal natin yung kaisipan ng mga tao na bias. Ang instruction sa atin is palitan yung Chief of Police. Ang nilagay natin ng Chief of Police is coming from the augmentation from other provinces. Ngayong halalan, nais ng COMELEC na mahigitan pa ang voter turnout noong 2018 barangay at SK election na pumalo sa 71.2% at maiwasan ang failure of elections. Bagamat nakapagtala ang COMELEC at PNP ng higit 20 election-related incidents, mas mababa pa rin ito kumpara sa mga nakalipas na mga halalan at nais pa nila itong mapanatili. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa kabilang dako, ipinahayag ng mga senior citizens ang kanilang partisipasyon sa BSK ngayong taon. Iyan ang balitang hatid mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang kabuuang ulat mula kay Melvin Machado ng One Media Network Naga. Maagang binuksan ang mga polling precinct dito sa lungsod ng Naga para sa mga senior citizen, PWD at mga buntis ngayong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kabilang si Tatay Jose Manuel Gallinito sa mahigit 2,000 senior citizens sa lungsod ng Naga na maagang gumising kaninang umaga para pumunta sa Santa Cruz Elementary School kung saan naroon ang kanyang presinto para makapagboto. Alas 5 ng umaga nagsimulang bumoto ang mga senior citizen, persons with disability at mga buntis sa Naga City na pilot area ng Commission on Election para sa early hours voting. Pabor na pabor si Tatay Jose sa maagang pagpapaboto sa kanilang sektor. Itong bagay na ito, pabor sa akin. Usually, ang 4 o'clock in the morning, yun routine ko sa pag-walking. Kasabay na yan dyan. Kaya at saka mas maaga at saka presko. Saka kita mo naman sa sitwasyon, excited ang mga senior. Dahil una hindi na sila makikisiksikan pa sa makasabay doon sa dating pagboboto. Dahil mainit ang panahon ngayong araw ng eleksyon, malaking tulong umano ito para makaiwas naman si Nanay Nelia Romero sa heat stroke. Kaya't approve din sa kanya ang maagang pagpapaboto sa gaya niyang senior citizen, PWD at mga buntis. Ganda to kasi pabor ito sa mga senior citizen, lalo na yung may mga karamdaman. Kasi mas presko pa yung panahon,
mas maano pa, appreciate pa yung oras kasi hindi masyadong mainit. Mapoprotektahan pa natin sila sa heat stroke kasi yung panahon, yung oras, mapresko. Samantala, ang ilan sa mga senior citizen, PWD at buntis na hindi umabot sa oras na ibinigay sa kanila ng COMELEC ay sumabay na lang sa mga regular na botante na bumoto. Mula sa Naga City, sa Bicol, Melvin Machado nag-uulat para sa One Media Network. Balitang sports, dayuwi na ng Philippine Muay Thai team ang 3 medalya para sa Pilipinas sa nagdaang World Combat Competition 2023 sa Riyadh, Saudi Arabia nitong weekend. Naipanalo ni na Filipino Muay Thai fighters Richan Rizores at Kylie Malyari ang gintong medalya sa Mixed Muay category, habang ang pilak naman ay na Ariel Lilampakan at Philip Delarmino. Sa Women's Y Crew, nakamit din ni Islay Erica Bumogaw ang silver medal. Sa ginanap na One Zone fan meet kamakailan ay inialay ng Kings ng P-Pop SB19 ang isang buong gabi sa kanilang 18 o sa mga tagahanga na tumutulong sa kanila na bumuo ng kanilang legacy sa musika. Ang nasabing kaganapang ng selebrasyon ng makulay na paglalakbay ng grupo mula nang tumuntong sila sa industriya 5 taon na ang nakaraan. Samantala, binigyan ng isang regalo at sinorpresa ng SB19 ang mga tagahanga sa paglabas ng opisyal na music video ng kanilang kantang Freedom sa kaganapan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Araw ng eleksyon, umarangkada na. Higit 60 OFWs mula Israel, inasang makabalik ng bansa ngayong araw. PBBM matagumpay na bumoto sa BSKE. Pagpapalawig ng seguridad sa supply ng pagkain at pagpuksa ng kahirapan, isinulong ng DA. Oplan bantay presyo, inumpisahan na ng DTI. Philippine Muay Thai team nakauwi ng 3 medalya sa World Combat Games 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Focus. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.